Malapit na nga matapos tong Honda Civic EG natin. Napalitan na rin natin to ng bagong gulong at bagong mags. At yan, napaayos na rin natin starter. So ngayon nagtataka ako kung ano ba talaga ang kulang pa dito sa Honda Civic. At naisip ko nga, may isa akong EG hatch na nakita last year na talagang tumatak dito. At na-vlog ko na rin to. Ito yung EG ni Kuya Jun. Dumagdag pa dito, nakita ko rin yung EG ni Kyle Victoria. Itong to pa galing sa vegan. At yan, nakita nyo, naka-center exit din siya. Na talagang na-demonyo na ako. Sabi ko, let's do it. At syempre, kanino pa ba tayo lalapit kung kailangan natin exhaust and fabrication works? Syempre, sa Night of Fuse. Yan. What is up guys? Nandito tayo sa Night of Fuse. Nagbabalik tayo. At ayan, nandito na si Ria. Yan, tinitignan na ni Kuya Ronaldo yung gagawin namin project. Kasi sa mga hindi nakakaalam, plano ko talaga na gawing center exit tong si Ria na yung exhaust niya, dito siya tatagos sa may bumper. And Kuya, paano po ba yung gagawin natin dito? Katulad nga nung pag-usapan natin nung dumating ka, may plano kong gawing center exit to. So siguro magkakat tayo dito sa bumper na to. Tapos maglalagay ako ng plate dito. Tapos showing lang yung pinaka-tip niya. Okay po. So maganda siguro dalawa yung yung pinaka-tip, no? Tapos round. Tapos syempre bubuhin natin to scab to ngayon. Magpa-pipings tayo hanggang sa dulo. Tapos lagay tayo ng ng maliit na muffler. Para naman magkaroon ng identity ng konti yung tunog. Ngayon, ito pwede natin gawing straight to, pwedeng gawing hindi. So, may pala ka rito, alam mo, naisip ko lagay tayo ng V-bands. Okay. Para anytime pwede natin palitan. So, maging straight. Sige po. Actually, mas maganda yun. Ayun, mas maganda yun. Meron kang choices. Palit lang ako ng bumper pag nagsawa ako sa center exit kasi naka-muffler pa rin naman. Ayun, nawala yun guys. Naka-scab tayo ngayon. Yung scab na ginawa nila, Night of Fuse din. Yan, ni Kuya Ronaldo dito. Tapos, bigyan din lang natin ng option na pagka halimbawa walang bumper, pwede pa rin. So, pag naglalaro ka, kahit tanggalin ko okay lang. Bumper, nandun pa rin yung ayos pa rin pagka-exhaust. Pagka may bumper, nga lang ito, medyo nakaawa ko eh. Okay lang boss, sige, tabasin natin yan. Yung mga wild builds, sa kanila wala yun eh. Magkat sa bumper eh, alam nyo yun. Ngayon, ginto ng body panels ng EG. Sobra. So, ito, sasacrifice daw ni Sir to. Maglalagay tayo ng center exit dito. So, ayun ang gagawin natin. Kung ano yung gusto ng kliyente. Sisimula na lang. Wild idea to guys. At sabi ko naman sa inyo, kailangan lang na isang taong maniniwala sa isang crazy idea. Hindi na crazy idea yan. Mangyayari na yan. Kaya yun. Crazy idea. Excited ako sa gagawin na to. Kasi crazy project nga to. Bubutasan namin yan dito. Yan, center exit guys. Pero ang kaibahan niyan, muffler pa din siya. May muffler. So hindi siya masyadong maingay. And either way, may isa pa akong bumper naman. Pwede ako magpalit ng bumper. Tapos gusto ko mag-exhaust lang dito. Dito yung exit, hindi dito. Yun. So V-band, yun ang plano namin ni Geron. And masaya lang ako dito sa Night of Fuse. Kasi yun nga, crazy project, crazy idea. Pero yun, in sila. Yun ang maganda dito. Sumusubok sila. Kasi usually, ito talaga yung mga nagiging kliyente nila. Diba? Mga gantong project. Ito, naka-K-Sport pa na ko'y lover. Stock exhaust. Napakanipis. Ito yung ipapalit. Stainless 304. Right. Sobrang lakas ng makina eh. Pero tuwa ako dito kuya, kahit anong humps, hindi ako sumasayad talaga. Oo. Oo, tinaas yun talaga. Oo nga, ayan. Sige. Kaya lang, hintayin ko lang yung camera. Ilalim ni Ria. Napag-usapan natin, pwede kang mag-straight pipings, the V-band siya. So may clamp siya rito na V-band. So pwede mong gawing straight, pwede may muffler. Nasa inyo. Ang maganda nun, may choice ka. Tapos, center exit. So dito, sa ilalim. Magbubutas tayo rito. So mamaya i-identify natin kung saan tayo mismo rito magbubutas. Siyempre dapat sentrado. Tapos yung daloy ng tubo rito.
sa gilid na to. Medyo maluwag naman dito sa likod. So yun ang gagawin natin. So sa mga nakafollow sa Nitro Views, pagka nagkaroon po ng problema ang mga sasakyan natin, Nitro Views is still here para bigyan ka ng importansya kung ano man yung i-address natin. At huwag pong mahihiya na lumapit ulit dahil lahat ng trato namin sa bago gawin yung kotse at saka pagkatapos parehas-parehas at ako po ang kausap niyo mismo. Okay? After umpisahan na natin yung project na to. Hindi, kasi dalawang gagawin ko ganito. Hindi, siya straight na lang. Ito pa rin yung dulo. Yun nandito, yun na yung dulo. Ito lang, magkakaroon ka ng straight dito. Iba, may muffler. Okay. Tatanggalin yung muffler, kapalit straight naman. Diyan na lang Oo, may biban din dito. Bali, 3 biban kailangan natin. biban. Parang replaceable. Ang maganda doon, may option si Kuya Carl. Sila nang walang muffler, sila meron. Sobrang special ko naman, 3 biban, sabay custom na, no? Grabe! Ganyang project dyan, tayo excited. Grabe. Actually, yun nga si Kuya Ronaldo yung nangungulit na sa akin. Kailan mo dadalhin dito? Actually, dapat tapos na to, pero na-reschedule tayo kasi hindi nga nakikisama yung kotse. Pero yan, Diyos ko, game na. Ito na talaga. Pabaklisin na nila yung lumang scav. Papalitan na nung bago na state pipe para maging center exit na siya. Yan, ito yung pangilalim ni Rhea. Soon i-undercoat ko yan. Kailangan na rin para mabigyan natin ng importansya pang ilalim na kotse. Ito ang pinakagagamitin natin after. Tapos dito, ito na yung project mo na gagawin natin. Parang basically parang full exhaust lang itong gagawin natin. Plus may extension lang sa dulo kaya nag-straight pipe. Okay. So I think tutunog naman na maayos. Ito naman mga muffler na to, nagaling sa Thailand. Maganda. Ati, pag Navitec, dun pa lang siya maingay, Hindi siya maingay sa low RPM. Okay, kasi, totoo nga, walang reference to kasi... yan guys, kung gusto niyo nang magpa-ganito, alam niyo na agad. Custom, pwede yan. Custom, open kayo sa ideas nyo. Open din naman kami sa ideas namin, pagbanggain natin. So yung experience namin sa mga tunog, tapos yung ideas nyo, siguro maganda naman. Communication lang, Magsabi lang kayo. So yun ang gusto natin ibigay sa mga client natin dito. Yes. Na tayo, kung nagbubuo tayo na exhaust, you and me ang magde-decide kung ano yung kigagaganda na. Parang real life Need for Speed na, alam mo yun, nagko-custom ka lang kahit ano maisip mo. Minsan nga lang, syempre, yung mga ganyan. May limitasyon, di naman lahat. Mamaya, boss, okay lang po ba? 5 yung exit sa likod? Yung mga ganun, no? So dapat meron pa rin tayong sinusunod na kung ano yung exhaust design talaga na sinusunod. Na standard, dapat ganun pa rin talaga. Bakit po ba importante ang magpa-exhaust? Para saan po ba talaga yan? Kasi lalo na sa mga beginner, wala pang alam Bakit ano ba, pampaingay lang ba yan? Pampastig? Ano ba? Ano po ba? Para saan po pa talaga yung para kayo makakasagot na ito Kung ako yung tatanungin mo, yung sound secondary na yan, dapat ang tulong ng exhaust, it will give you performance gains. Pero minimal yan hindi yung magiging supercar yung kotse mo pag naglagay ka. Parang feel mo na nagnanitros na yung lakas, no? Hindi naman. Ang exhaust is a part of a big system. So isa yan sa mga una mo dapat gawin na hinahanda para mag-improve yung kotse mo, improving your horsepower. Ang exhaust kasi, ang basics talaga niyan, dapat ma-improve mo ang flow at restriction matanggal. So bakit mo hinahanda yan? Once na nagkaroon ng mas maraming combustion na ang engine mo, dahil nga pinalakas mo na siya, so, nagkakaroon ng byproduct yan Ano yung byproduct niya? Pag lumalakas ang kotse, nagkakaroon ng mas malakas na usok. Yung volume ng usok na yan na kailangan makalabas sa ating sasakyan. So, pagka may restriction ang exhaust mo, may mga bara pa yan, like catalytic, or kaya yung pinaka-tubo mo medyo maliit pa, design lang sa ganung horsepower, i-improve mo yun. So, yun ang importante doon. Ngayon, maraming pumupunta sa amin na ang habol, tunog Madali magpatunog. Actually, tanggalin mo lang yung muffler mo, nakatornilyo lang yung tutunog na yan Kaya lang, is it appropriate doon sa displacement or horsepower ng kotse mo? So, dapat meron kang design na pinapalo. At saka may mga standard. So, yun yung binibigay natin. Kaya nga, ang pag-exhaust,
Kung habol mo lang tunog, ay dali yan. Straight pipe mo, tanggalin mo resonator, tanggalin mo muffler. Tunog na yan. Tunog na yan eh. Diba? Pero, dapat kasi inaayon natin, yun, na makakatulong sa sasakyan mo, hindi lang tunog. Kaya pag kami nagtatanong sa akin, pero gusto ko tumunog yung sasakyan. Dali nga, tanggalin mo yung muffler mo, hindi mo kami kailangan. Pero gusto mo, Kuya Ron, gusto kong tumunog yung sasakyan ko tapos magkaroon ng performance gains. At saka marami akong gagawin sa kotse. Gusto ko ihanda yung kotse ko, yung exhaust ko para madagdagan ng performance. Doon makakasundo tayo. Yan, okay. Pero tanong ko, boss, kunwari mag-Pexos ako, safe ba to i-daily? Like, appropriate ba siya i-daily? Ano? Yun ang ibang tanong din nila sa akin eh. Lagi kong tinatanong sa client ko, ano yung main reason nyo kung bakit yung gagawin to? Pagka sinagot mo sa akin, sir, wala naman akong plano sa kotse, gusto ko lang magkaroon ng improvement sa sound. Pagka nagawa kami ng exhaust, hindi dapat drastic ang changes. Malapit lang sa stock kasi nga, wala kang plano para doon sa makina mo. Stock pa yung makina eh. Stock mga makina. Kaya palilisan ka ng exhaust, hindi ka hindi ka nagtatanggal ng malaking component. Dapat meron pa rin siya. Improvein mo lang. So, anong ginagawa? Improve pipe size, remove some restrictions, catalytic, kung pwedeng tanggalin. Tapos muffler na maganda, nagbibigay sa'yo ng magandang sound mode. Ang bilis ng progress, nagawan agad ng bagong tubo. Kasi nga yung muffler, naka V-band na. Ayan. Tapos ito boss, yan yung tip. Steel. Tapos bubutasan nyo na lang. Dito no. O, pang sentro. And yun, meron din tayong papa dito si Rila Scrum. Sa siyang rapper guys. Nagpa-exhaust siya ng Lancer niya. Ayan, nagkabit na rin siya ng coilover. Ayan, so yan, bago-bago pa siya sa scene ng pagkakotse, pero yan, solid to guys, solid. Na-meet ko si South Scene. Ikaw na-meet ko tol eh. Lahat bukas nandito, di ba? Oo. Nag-connect kami talaga, nagkasabay kami. Lahat kahapon nandito din ako, pero ngayon dito ba? Masaya-saya siya. Yes. Baby, you know that I'm gangsta. Lamang bagay ka kung para sa akin. Sila ngayon, tuwan-tuwa lang ako dito kay Kram kasi yung jowa niya pala nagpupush sa kanya para magkotse. And yun, yung jowa niya naka Genesis, sa kanya naman tong Lancer. More to come, kasama natin si Kram. Hey! Yes. Oo nga no, di mo pa nasa-soundcheck sa labas. Approve. May ngiti eh. Oo, tol. Ingat. Minamakap na namin gamit karton. Ito na yung pinangano nyo, no? Kaya naman eh, di ba? Ayan na siya. Yan, kaya ako nag-muffler para kahit pa paano mabawasan yung pagka-drone niya. Kasi ayoko naman na parang Honda yung tunog eh. Ayan. So straight pipe siya, V-band, muffler, then dito yung exit. Dapat niya ito makakuha ang pattern. Nakayan pa natin ito. Dito na. Doon na? Oo. Okay na yan. Doon na. Hindi, ito. Bawasan pa rin. Ayan. Konting-konti lang po. Boss, pasensya na. Nahirapan tuloy kayo. Crazy idea. Yun o, yung tip natin. Functional yan ha. Hello guys, nandito na tayo ngayon sa Night of Views. At excited na ako kasi nakabalita ako na tapos na daw project natin. Actually yun o, nasa lifter na. Nice one. Kasama natin sina Carl,
Boss Jem. Grabe! Let's go! Ano kuya? Ano masabi mo? Grabe tol. Mas matindi sa personal. May gumawa na nito, K-Series Turbo. May gumawa na nito din sa SOC. O ngayon, tayo naman sa DOC. Kaya curious ako ano magiging tunog nito kasi ayan. Actually, kakaiba yung ginawa natin dito. May muffler pa. Ayan o, tapos na. Kamusta? Final touches pa. Grabe. Pinapantay ko pa ng konti kasi medyo struggle yung pagbabalik ng bumper. Oo. Medyo align pa natin ng konti. Nilinis na din nila ata to o bago, hindi ko alam pero di ba? Wow. Grabe. Gusto ko siyang marinig. Guys. Excited na ako. Sobrang lupit. Kuya, ito pa rin ba yung dati yung header sa Pinoy? Nilinis nyo? Tignan nyo, parang bago na din, di ba? Tapos, nalinitan namin ng mas makapal. Oo. Mas makapal yung mga ilan niya. Tapos may flexi pipe na tayo dito. So, natuto na tayo doon sa last. Yun naman ang maganda dito, yung after sales talaga nila solid. Grabe. Ayan, si Ria. Tingnan nyo naman. Naka-center exit na si Ria. I-start na natin. Sarap. Diba? Oo. Oo, pati hindi siya nawala yung lata. Yun yung iniiwasan natin na sabi ko nung, di ba nung nag-usap po tayo na sabi ko medyo base pero high RPM tumataas pero hindi siya lata. Control natin. Tama yun yung problema pag walang muffler. Tapos straight lang. Lata talaga yun. Sakit yun, lang. yung isa. Oo, pero yan, the identity. Hindi siya masakit sa tenga. Pati nasa likod na, hindi na siya nasa ilalim. So tama yung description natin na muffler, pero hindi reso. Oo. Miss naman si Ria. Ang tahimik. Hindi ako makapaniwala na ganito yung tunog niya. Na mukhang aggressive pero alam mo yun, na-tame. Buo pa rin siya tumunog Buo pa rin talaga, yun o. Hindi siya parang nakakahiya dali. Bakit? Wala, grabe lang. Oh, parang di ko natititig yung VTEC. Dinig. Dinig ba? Dinig. Oo, naninibago na ako kasi parang full exhaust na siya. Oo, nasa likod na kasi. Okay. Pwede ba U-turn? Pwede. Yan. Naninibago ako pero ang sarap sa tenga kasi hindi siya nakakarindi pre. Alam mo yun? Pero yung VTEC
agitin ka nandun. Parang ano siya, mabangon sa tenga. Kulit eh. Buong buo pa rin eh. Ito yung chill lang. Ride control. Ayoko na. Okay na ako doon. Namiss ko na masyado. Hindi po kami yun. Hindi mo kami yun. Tahimik siya, oh. Ano mo? Unang-una, sobrang nagpapasalamat ako sa Night Fuse kasi itong vinisyon ko to na plano nagkatotoo na and masaya ako sa naging output. Hindi siya nakakarindi, nakuha nila yung hinihingi ko talagang tunog. Masaya talaga, wala akong masabi. And yan, enjoy natin. Happy ako na part sila ng ng build series Ria. Proud na proud ako na talaga sila yung gumawa na ito. Kung may kailangan kayo sa kanila, please message them at Facebook. Night Fuse Exhaust System, guys, yan na, nandito lang yan. Okay. Iiwan muna natin si Ria. Tuwan-tuwa pa rin talaga ako. Hey, sa wakas guys, oh. Let's go. Pogi pa rin niya. Babalikan na lang natin to kasi pupunta muna tayong Mias at manonood tayo. And yan, let's go.